Nakabalik na ng bansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang matagumpay na 3 araw na state visit sa Cambodia. Sa pag-uwi ng Pangulo, kabilang sa kanyang pasalubong ang ilang nilagdaang kasunduan gaya ng pagpapalakas ng kooperasyon laban sa human trafficking, bentahan ng ilegal na droga at cybercrime. Si Clazel Pardilla sa detalye. I'm very happy to be able to say that it has been successful. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bunga ng 3 araw na state visit sa Phnom Penh, Cambodia. Sa pagbisita ng Pangulo, 3 mahalagang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia na sinaksihan mismo ni Pangulong Marcos at Cambodian Prime Minister Hun Manet. Kabilang dyan ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa transnational crimes tulad ng human trafficking, pagbibenta ng ilegal na droga at cybercrime, pagtutulungan sa pagpapaunlad sa edukasyon at pag-amyenda sa Memorandum of Understanding na magpapalago sa turismo at kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Hinikayat din ng Presidente sa isang CEO business-to-business roundtable discussion ang mga negosyante at investor sa Cambodia na palawakin pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas kasabay ng lumalalim na ugnayan ng dalawang bansa. The future of our relationship lies not only in traditional industries, but also in emerging high-impact sectors that will define the next phase of our development. We are especially focused on expanding cooperation in sectors such as consumer goods, education, healthcare, franchising, infrastructure, agro-processing, and logistics. These industries are critical drivers of both economic modernization and social development. Ang mga sektor na ito pasok sa layunin ng dalawang bansa na makasabay sa global trend pagdating sa innovation, sustainability, at digital transformation. Noong 2024, papalo sa $100 million ang kabuang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Patunay ng lumalagong demand sa produkto at serbisyo ng isa't isa. Para mapanatili at iangat pa ang trade partnership, tiniyak ng Pilipinas ang pagtupad ng mga polisiya at programa na mag-iengganyo sa mga investors na magnegosyo sa Pilipinas. Kamakailan lamang isinabatas ang Create More Law na nagbibigay ng insentibo sa mga investors. Ipinatutupad na rin ang tax refund sa mga foreign tourists upang mahikayat na bumisita sa Pilipinas at lumago ang ekonomiya ng bansa. Nakalis na rin ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Grey List. Listahan ito ng mga bansa na may mataas sa panganib sa money laundering o iligal na paggamit ng salapi. In the Philippines, we view the business sector as an essential partner in our national development. While the government is focused on creating the enabling environment through stable policy, sound regulations, and strategic infrastructure, it is the private sector that moves capital, creates jobs, introduces technology, delivers meaningful and lasting impact on the ground. Ang pagbisita ni Pangulong Marcos ang pinakaunang state visit ng Presidente ng Pilipinas sa Cambodia sa loob ng halos 9 na taon. Naisakatuparan ito sa imbitasyon ng Hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni. Refleksyon ito ng mas tumitibay at lumalalim na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Isa pang patunay dyan ang pagpapahayag ng Cambodia ng suporta, hindi lamang sa pagpapayabong ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas, pati rin sa isinusulong ng ating bansa. I reaffirm Cambodia's full support for the Philippines assuming chairmanship of ASEAN next year. We stand ready to work to strengthen ASEAN unity and centrality. President Marcos Jr. and I agreed to continue broadening cooperation across sectors to deliver shared growth, well-being, and prosperity to the peoples of Cambodia and the Philippines. Sa kanyang pagbisita, binigyang pugay ng Presidente ang Filipino community sa kanilang husay at di matatawarang kontribusyon. Nasa 10,000 Pinoy ang nagtatrabaho sa Cambodia sa larangan ng edukasyon, hotel and restaurant at iba pang sektor. You represent so powerfully a premium world-class Filipino brand that embodies heroism. Kami po ay talagang
Malugod na nagpapasalamat sa lahat ng inyong ginagawa, hindi lamang para sa sarili ninyo, hindi lamang para sa pamilya ninyo, kung hindi para sa buong Pilipinas. Para lalo pang itaguyod ang kapakanan ng mga OFW sa Cambodia, inatasan ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng pinakaunang Migrant Workers Office ng Pilipinas sa Cambodia. Mag-aalok ito ng legal support, welfare aid, reintegration at training program. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Patuloy natin tatalakayin sa Cambodia ang pagpapatibay sa kaukulang proteksyon at kagalingan ng mga migranteng manggagawa. Nagtagalang state visit ang Pangulo ng 3 araw. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.